Hello mga makaka! Welcome po sa ating 12th episode. 12 na. Yay! Nandito na naman po ang inyong mga Madaling kausap! with ako. And Marie! Yay! So for today, may bago tayong topic which is very light and fun. Yes! And ano lang, Gusto very ko tong casual. topic na to. Casual usapan lang. Gusto ko tong topic na to. Talagang marami tayong masishare ngayong experience natin. Yes. Ayan, pero bago yan, magpapasalamat muna ako ulit sa ating mga Yes. listeners, followers, and likers sa mga kinoment ninyo at yung mga nilike at shinare ninyong mga posts namin. Keep it up! Yeah! Maraming salamat sa inyo. Nandito pa rin kami ni Maricar. Courage! Kahit napapagod kami. Courage! Pagod po talaga kami ng month of May and June. Ayan! Topic natin today. Okay, let's go. Drum roll, please. To a farm or not to a farm? Yung mga iba alam ng ibig sabihin ng apam, pero ikaw, sabihin mo muna sa kanila. Ano ang ibig sabihin ng apam? Ayan. A-F-A-M. Ayan. So, for AFAM, talagang inano ko to research natin. So, ang meaning po ng AFAM is a foreigner assigned in Manila. But, over time, it just come to mean any foreigner, usually a white or western guy. Kahit ngayon, minsan may ibang lahi ng foreigner, AFAM pa rin yung ginagamit na term. Naging Pero, ano na siya, ngayon, general. usually, ginagamit na to in teasing or playful term kapag kayong mga Pinay may dinidate na ibang lahi. Yes. Kunyari, kagaya nung, huy, may dinidate na AFAM si ate. Ganon. Yes. Ginagamit na yung word na AFAM. Correct. So ngayon, ang apam parang nagiging ano na lang as foreigner. Para sa mga foreigner. So, hindi mo kalahi, apam yun. Diba? Uy, may jowa si ating ganito, apam. Apam yun. Or kahit Pinoy yung lalaki, pwede natin gamitin yan, di ba? Pinoy yung Yes. lalaki, tapos ang jowa niya foreigner. Foreigner na AFAM pa din yes, tawag. yes. Basta foreigner na ng Pinoy. Yes, nakarelasyon. Nakarelasyon ng Pinoy. So, yun na yung pagka-apam na kagad yung ano nila. Dinidistinguish na nila yun as apam. Diba? Hindi na lang basta Canadian, Australian, American, European. Diba? Ngayon para nag-create si si Pinoy ng parang Pinoy slang. general na tuwa. Wala nang magsasabi na ano siya, na Mediterranean, European, ano na lang, isa na lang. Pero mahirap kasi. Apam. Tama din ang mga Pinoy. Kasi kunyari, may nakita ka sa street na may kadate si ate na foreigner. Yes. Mahirap may distinguish kung anong lahi siya. Kasi di ba Maya, sabi mo, kasi kanya, minsan may mga mukhang American pero pala mga... Wala po kasi ako sa patos. May mga mukhang American pero ano pala, Spanish pala, gano'n. Yes. Or ano. Kaya mas madaling parang in general, AFAM, di ba? apam na Gagamitin lang. mo. Mas madali siya. Oo, kasi foreigner siya. Foreigner siya apam na eh. lang. Tama din, may point din yung mga Pinoy. Tama din. Maganda Galing na dali nyo ang buhay natin sa mga foreigner. Hoy, lalo na dito sa mga ating mga OFWs kasi talagang may mga Pilipina na ngayon na may mga may foreigner. May mga kaibigan tayo, may asawang foreigner. May asawa po silang lokal. Which is yung mga Maltese dito. May asawa na po sila. Kinasal po sila dito. May mga kaibigan, may kakilala tayo na... May kakilala at kaibigan tayo na may jowang ibang lahi. Croatian, British, yes. Spanish. Yes. At ngayon, papasok na ang unang tanong. Try mo na bang magkaroon ng apam? Nakipagrelasyon ka na ba? Ako ba sasagot? Ikaw yan. Kasi ako wala eh. Ay, wala ka talaga. Nakipag-date, yes. Date. Ako rin. Relationship, wala. Relationship-wise. Hindi ako nakapagrelasyon. Hindi yung, hindi siya, Date, yes. Relationship. Hindi ko siya matatawag na relationship kasi experience lang. Experience. Pero na-fall talaga ako Yes. na feel ko na nahulog yung loob ko. Anong lahi ito? Nagsisimula siya sa letter S. Ayan. Yes. Espanyol. S.
is Zimbabwe. Z pala yun. Zimbabwe. Switzerlandish. Switzerlandish. Espanyol. Espanyol. Spanish. 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 Oo. Good. Yan. Pero hindi ko Uy, masasabi. meron ka pa. Spanish lang ba yun? Hoy, wala. Sino pa yung sorry. tinutukoy mo? Wala. Wala na. Wala na. Di ba dalawa naging jowa mo? Hindi. Isa lang. Hindi Si joke. Yamin. Bagyotic. Hindi jowa. Parang lang, mutual Friendly, understanding. para MUM. Hindi, parang ganun. Hindi ko masasabing jowa-jowa. Kasi, din naman siya. Sana hindi niya mapanood to, no? May iba rin naman siyang gusto that time. Pero Okay. parang sinasabi na Nagkataon na nagkatagpo kayo. Friend lang daw, pero parang hindi. Alam niyo na yun. May ginawa po sila. Char. Ako naman, tanungin mo naman. Ikaw. Sabi mo wala ka. Meron. Naka-date. Naka-date. Jowa hindi. Jowa hindi. Naka-date. Oo. Nag-date kami. Nakalimutan Anong ko lahi yung yan? nationality niya. Puti Unang-una puti. American. Hindi, parang Swiss something ganun eh. Oo. Nag-date kami, tapos pumunta kami sa flat niya. Nila ng flatmate niya. Tapos, wala, nagpa-uwi na ako. Kasi takot ako baka tigupin ako. Talaga? So, one date lang? Oo, once lang. One date lang. Takot ako eh. Dito na yan, nasa Malta na yan. Noon pa yan. Bakit naman? 2010. Hindi kayo naman naanhin? Hindi. Nandun ako sa idea na, mamaya natin yung pag-usapan eh. Tapos, may isa pa na nakilala ko sa Bar Native. French. And then? Hindi. Turkish or something. Turkish. Somewhere from the Mediterranean. Turkey, Lebanese. Something ganun siya. Maayos siya. Tapos may salamin siya, ganun. Kaya lang, di ko din, siguro kasi pag nag-i-English ako, nagdudugo eh. Hindi. Yan may naka-date lang po kami, wala kaming nakarelasyon. Ako more than, hindi ko masabing date yun eh. Hindi ko na pag nagkahulugan ng loob, pero for us, sinasabing friendly date, pero parang iba yung kinikilos, kung parang gano'n. Takot kasi ako, ewan ko, basta nandun ako sa idea na baka saktan ako. Ewan ko lang nga, hindi po ako lang po yun. Hindi ko po sinasabing lahat sila mananakit. Mali yun. Ano sa tingin mo ang kaibahan nitong mga foreigner at mga Pinoy in terms of relationship to Ako, mostly, number one ko talaga napansin, mas direct to the point ang mga straightforward, yes. Straightforward sila. Yes. Pag sinabi nilang ayaw ko. Yes. Pag sinabi nilang gusto ko. Yes. At pag kunyari, kung gamitan lang kayo, gamitan lang. Yes. Walang feelings. I second emotion. Ganun, straightforward sila. Hindi kagaya ng mga Pinoy, mga pabebe, ganyan. Yun ang pinaka-main, I think. Straightforward sila. Diretso lang sila. Pag gusto na nilang tapusin ang relasyon, tatapusin nila. Hindi na tayo pwedeng magkita, pupunta ako sa ganitong bansa, pupunta ako sa Zimbabwe, sa Mozambique. Tapusin na natin, tapos na. Wala ka nang habol. Ito po, yung relasyon pa lang iba na yung pag magkasawa, syempre, tsaka yung mga may anak, iba po yun. Pero kasi nakikita ko din mostly talaga yung mga iba, talagang straight to the point talaga yung direkta lang sila kausap. Pag tinanong mo sila, actually, kahit naman sa mga kasamahan natin sa work, di ba? Simple lang. Do you want biscuit? Pag tinanong mo yun, biscuit, no. Tapos wala nang salita na, wala nang kailangan. Sa atin kasi bakit? Bakit ganyan? Tsaka tayong pinaglalaban pa natin na sige, kinakainin mo na yun, malinis yan eh. Di ba? Yung ipipilit mo. Bakit ba natin pinipilit? Hindi sila ganon. Totoo. Tama yan. Hindi ganon. Tama yan. Kahit na yung pag sa event, di ba? Tatanungin ka, pagkatapos na ito, gusto mo mag-inuman tayo sa Valeta, kumbaga kung saan. Pag sinabi mo ayaw mo, wala nang pilitan. No hard feelings. Wala na. Okay, I'm going home. Alright, are you sure? And then that's it. No, I'm going home. Alright, because I have something to Alright, Maricar.
I meet you Monday. Ang mga Filipinos kasi, I think, mas emotional. Hindi naman sinasabi kung walang emosyon tong mga ano, pero mas ano sila, yung clingy. Kumbaga, no? Mas ano tayo. Attach. Madali tayong ma-attach sa mga tao. Tinala lang ako. Halos ayaw na natin maghiwalay. Nagsasama-sama tayo, ayaw na natin maghiwalay. Di ba? Ano parang, pagkatapos ng event, dapat may next event. Di ba? Kaya ganyan yung mga ano, madali silang ano kausap kasi, for them, sinabi ko na yung gusto ko, ano pang kailangan mo. Yun din. Tama yun. Bakit kailangan mo pang ipilit yung ganito yung ganyan? Tapos, at saka sa mga apam kasi, sila din mismo, nagsasabi muna sila sa'yo na parang, listen, I want to go to this place. And then after that, we will be having lunch. And then after that, I can take you home. Ganon ka direkta, di ba? Natapos na kagad. Wala nang ligoy-ligoy na. Para walang expectations. Ganon sila. Kasi ganon na, kung ganon sila kausap. Kasi nga, kagaya yung na-experience ko. Nung sinabi niya na, friend zone agad, pero your action says otherwise. Pero hanggang doon na lang. Tapos, dumating yung point na ako nahulog na. Tapos, nung time na yun, nagkaroon na siya ng jowa na iba. Siyempre, nasaktan ng lola mo, di ba? Dahil, akala ko ba? Parang angsa kasi, nag-hope ako. Pero sa kanya, parang wala lang. So, parang para sa akin, ay, ganun pala yung ganun pala, yun na ano mo. Parang, sinabi na nga niya noon ba't pa ako umasa? Parang ganun. Ako naman, hindi ko gustong i-pursue kasi nandun nga ako sa thinking na yung mga chinap-chap or ano. Mali po yun mali yung idea na yun. Nandun ako sa thinking na gano'n. Kaya hindi ko pinursue yung second date, third date. Wala na pong nangyaring gano'n. First date lang and then Tapos na. Hindi ko na hinayaan. Minsan iniisip ko din na what if baka jowa ko ngayon, ganyan. Kasi di ba, pag sa mga kaibigan natin sa Pilipinas, sinasabi, uy, mag-jowa ka dyan ng apam para maging rich ka or something, di ba? Pero yun, dun po sa mga bagay na ganun, takot ako. Kaya, hindi yun maaasahan sa akin na parang umibig sa... Gusto ko lang silang nakikita kasi yung mga French, ang popogi. Ang popogi, di ba? Pero mas masarap, anong sa'yo, mas masarap talagang kadate ang Pinoy? Yes, para sa akin, Pinoy. Pinoy talaga. Kasi Pinoy, alam ko na yung tigas, yung haba. Loko lang. Di ba? Yung parang ganon. Baka magulat ka kasi, no? Di ba? Baka magulat. Tapos supot pa sila, sinasabi nila, di ba? So, parang iniisip ko na parang, hindi ako magtatagumpay kung kung apam. Kaya, in-stop ko na kaagad. Ako naman, mas enjoy ko din ang Pinoy kasi hindi ka na mahirapang mag-English. Hindi ka na mahirap. Kasi pagka yung yung emotions mo, pag gusto mo i-explain, ang hirap i-explain in English, besh. Totoo. Kahit na marunong ka mag-English minsan, mahirap pa din siya, lalo na pag galit ka or yung intense emotion mo, parang, mawawalan ka ng words na yung pag-English mo. Tsaka yung emotion, parang hindi mapapaano doon. Kaya minsan, ewan ko doon sa may mga asawa na ng mga afam, hindi na lang nag-uusap or hindi na lang, bala ka dyan, gagano na lang yung mga babae. Kasi, hindi nila ma-explain or hindi nila kung tama ba yung explanation nila. Pero yun nga yung nakikita ko sa mga ibang may karelasyon na apam, parang tahimik lang yung buhay nila. Kasi, kung ayaw ng lalaki or babae na ginaapam, di wag. Wala masyadong drama. Walang pilitan, walang drama, walang away. Totoo. Maliban na lang po doon sa mga nandiyojombag na mga yung mga nababali-balita. Yun ibang kaso naman po yung kagaya ng mga nag-drugs na mga gano'n. Mahirap naman. Mga nananakit, which is ibang case po yun. Ngayon, may mga label ang mga afam, di ba? Na parang pag nakipag-date ka sa afam, sasabihin nila na parang, mas aangat yung buhay mo, mas gaganda yung buhay mo. Totoo ba? I-discuss natin ngayon yan. Totoo ba? Sa tingin mo, totoo ba yun na may mas magandang chance na aangat ang buhay mo? Siguro, somehow, somewhat, na parang magkakaroon ng yung buhay mo kasi unang-una, for sure naman, si Apa may property dito sa bansa na kung saan kayo nagkakilala. Tapos plus, kung gusto niyong bumili ng property sa Pilipinas na bansa mo naman, di double properties na kayo, di ba? Parang, kasi somehow, kung ito si Apam talaga ay may successful career and
okay man siya. Kasi may ipon siya, may makakapag kayo together, makakapag-start kayo ng magandang buhay together. Ako it depends dun sa AFAM. Kasi it depends kasi scenario 1 is okay, like for example, European yung mapapangasawa mo, meron kang chance to inherit yung citizenship. Pero you have to stay within 5 years dun sa marriage na yun or dun sa na yun na to be granted yung citizenship. So, somehow, yun nga, sabi mo, may chance na aangat yung buhay mo kasi hindi ka na kailangan mag-apply ng visas, hindi mo na, kailangan pang mag-rely sa work permit, mas mapapadali yung buhay mo. Pero, on the other hand, yun ay kung okay yung napangasawa mo or naging partner mo. Pero, paano kung hindi? Diba? So, you will be trapped in that 5 years sa ganung relasyon. At later on mo na pala nalaman na, ay, si AFAM pala tamad, pinalagaan mo na lang. Si AFAM pala mas mahirap pa sa'yo. Sa'yo na umasa. Kasi may mga ganyan ako kakilala na kinasal sila, then later they found out itong si AFAM pala ay may bisyo. Ngayon, naging problema ngayon itong babae. Pero wala siyang choice to stay in that relationship kasi nga yung vows niya, obviously, nag-care siya dun sa lalaki, na ganyan. At saka syempre, iniisip niya rin yung buhay niya, paano na lang kung mag-uumpisa ulit siya sa wala. Pero at the end, syempre, na-acquire niya rin yung citizenship niya. So at the end, parang it worked well yung kanya. Nagbago na rin naman yung guy. Pero kasi, yan minsan ang mali sa thinking natin mga Pinay, mga Pilipino, hindi lang naman Pinay, mga Pilipino. Ang thinking kasi natin, na kapag nakakahanap tayo ng AFAM, ay maiaahon na yung buhay natin. As in, ahon na, totally. Pati buhay nung nasa Pilipinas, kasali sila. Which is very wrong. Hindi pwedeng ganon. Kasi ikaw lang ang pinakasalan, hindi pinakasalan yung pamilya mo, yung auntie mo, yung tiyuhin mo, yung Diba nga, yung sa American show, yung 90 Days Fiancé, diba? Maraming mga Filipino doon na umuoko sa mga AFAM na pakasal tayo kasi ganyan, padala. Kasi nakikita nila na itong si AFAM ang magiging gateway nila sa magandang buhay. Actually, ang magandang buhay naman ay sana nasa sayo kung masipag ka or diba yung ganun sana, yung thinking. Pero ang nagiging thinking, para mas easy yung passage, go ka, magpakasal ka ng AFAM. Diba? Mas easy na yung passage, yung package pa ang dami, diba? Magkakaroon ka na kagad ng passport, magkakaroon ka ng ganyan, citizenship, properties. Makakabili kayo ng mga ganyan. Totoo. Bahay, bakasyonan, ganito. Travel around. Hindi po yun talaga yung reality minsan na nangyayari. Minsan, yung mga kinakasal po sa kinila AFAM, kailangan pa rin nilang mag-work. Oo naman, yes. Oo. Para to earn their own money, para kung gusto mo magpadala sa Pinas, walang question si AFAM. Ikaw ang magpadala doon. Kasi, alam mo, sa totoo lang po, yung mga European, questionable sa kanila bakit tayo padala sa Pinas. Sa totoo po yan, questionable po sa kanila. Bakit tulong tayo ng tulong? Buwan-buwan tayong nagpapadala. Anong point nun? Tinatanong nila, bakit hindi ba sila nagtatrabaho sa Pilipinas lahat? Diba? Ilang taon na ba si kapatid mo? Ilang taon na ba si nanay mo? So hanggang ngayon ba, wala bang pensyon? Wala bang na mag-shoulder na lang sana doon sa kabuhayan nila. Kasi nga yung kultura nila, di ba? Iba yung kultura nila sa atin. Kasi hindi po sila ganon. Kahit nga po dito, di ba, yung mga handaan, mag-i-invite sila. Ang pagkain po sakto lang, hindi para mag-sharon ka. Hindi para mag-bring home ka. Kasi para sa kanila, bakit ka pa mag-take home? Kumain ka na dito. Diba? Aminin niyo po yan. Sa totoo yan. Ganon nga sila. Diba? Yung mga is talagang 1:1 lang. Na parang portion by portion talaga. Hindi para kaya sila pag umaten sila ng mga Filipino community. Nagugulat sila. Mga parties, nagugulat sila.
Saan damakmak na pagkain? Mauubos niyo ba yan? Yun ang tanong. Di ba? Tapos sinasabi nga ng pinag, hayaan mo nga kung hindi maubos, uuwi Papauwi. yan. Oo, di ba? Ipapamigay. Totoo. Di ba? Kasi iba-iba po ang mga bawat nationality. Iba-iba po yung ano nila eh. Very, very Kultura. different talaga ang kultura. Yes. Oo. Kaya yan, I agree with you yung yung pakikisama sa AFAM talaga. It doesn't mean na talagang iaangat niya yung Iaangat buhay. niya yung Okay, buhay. sige, meron somehow, may mga advantages din. Yes. Pero not necessarily because you can do your own. Like ngayon naman, you can apply for citizenship by yourself Yes. or kahit hindi mo na kailangan yung mga pangasawa ng ganyan-ganyan. So may mga ganyang opportunities din naman. At saka, wag po natin kalimutan, si Apam po ay tao lang din. Hindi man po siya kalahi natin. Tao lang din po siya. Gusto niya po ng secured future. Gusto niya rin na may maayos siyang pagka dumating na yung right age, may maayos siyang everything na mapapagpahingahan. Di ba? Hindi yung maubos na lang yung pera niya sa walang-wala lang. Nadedepende pa siya sa iba. Oo. Kasi ganun yung kultura nila dito. Independent sila dito. Tsaka tao lang din po si Apam no, may pangarap din po sa mag-travel abroad, ganyan-ganyan. Huwag nating iaasa sa kanya na siya ang mag-ahon sa buong pamilya natin. Yes. Yun ang hindi ko gusto. Oo, I agree with you. Yun lang ang maano ko. Kaya nga, iba-iba din talaga ang situations to may mga partner na AFAM. Totoo. Kasi may mga AFAM din na hindi ka lakihan ang sahod. Yes. Na minsan umaasa pa din dun sa partner nila. Yes. So talagang kailangan dalawa kayo. Totoo. At saka maganda yung papasok kayo sa isang relationship with a foreigner na hindi mo lang ginagamit siya because of yung papel, because of iniisip mo na aangat yung buhay mo. Di ba mas maganda yung nakikita mo siya as a person, hindi as an object. As an object or as a stepping stone na gagamitin mo para lang sumakses ka. Kaya nga, correct. Diba? Oo, diba? Madali naman po sana yung mga ganun. Kasi, madali na kasi nandiyan si Apam. Tutulungan niya tayo, kuhanin ka buong pamilya. Pero, sisipin niyo din naman po, dun sa part ni Apam, na parang pinakasalan niyo lang ba siya dahil doon? Dahil doon. Ang unfair din. Diba? Unfair din sa kanya yun. Unfair for you and unfair for him. Diba? Oo. Parang din naman yung unfair din sa mga ibang tao. Set up nun. Kasi talagang lalabas na gamitan lang. Correct. Yes. Ayan, sagutin na natin ang last question natin. Sinasabi, tama ba ang sinasabi ng mga Pinoy na gumiginhawa talaga ang buhay pag nagkakaroon Tama, hindi tama yung label. Hindi. Hindi tama. I think I don't like it as well. Kasi ngayon na sinabi ko na parang nagiging object na lang yung tao. Hindi ako agree din. Oo, kasi for example, yun na nga na parang gagamitin mo as stepping stone regardless ng nationality nila. Hindi magandang At saka, on the contrary, bumabalik din naman po sa taong nanggagamit ng Apam yung kasi yung kumbaga yung karma na kasi yung mga tao iniisip din na hindi niya yan mahal no, papatayin niya lang yan, titigukin niya lang yan, kukuhanin niya lahat ng pera. May ganun kayo din po ang napag-anuhan, di ba? May mga ganong instances din. Yes. May mga nangyayaring ganun. Totoo. Nasa sa inyo na po yung kung papatunayan nyo. Oo. Hatian niyo po ako. Char. Hindi kasi talaga, makikita mo din naman. yun. Makikita mo talaga yung mga tao na nagki-care talaga sila sa partner nila. Or yung mga, kesa dun sa mga partner na talagang ang habol lang is Pera lang. Pera and yung status. Mahalata mo yun. Walang kaibahan yan doon sa mga pumapatol or nakikipagrelasyon doon sa mga mayayaman lang. Na tama. na kahit basta dahil lang sa pera at sa status. Ganon din yun eh. At saka, siyempre, kahit naman po ganun, naatim nyo din po ba yun na araw-araw kayong nakikisiping tapos yun naman nasa isip nyo naman pala, naku, tagal mong mamatay para makuha ko na yung lahat ng pera mo. Di ba parang ang bigat din naman sa dibdib, no? Ang hirap niyang i-live nung ganong buhay. For me.
Pero ano lang naman po, case-to-case basis po tayo. May mga kaibigan tayo naman na, di ba? Yes. Napakaganda nung kanilang relationship. Successful. Nagkaroon ng mga anak. Yes. Hanggang ngayon nagmamahalan. Totoo. Nagsasama ng maayos. At saka, hindi ba tayo matutuwa? Kunyari, dalawang magkaibang mundo kumbaga yan eh. Pagsasamahin mo sa isang bahay or sa isang lugar, tapos magbo-bloom yung May relationship harmony. na yon. Oo. Hindi ba tayo magiging masaya? Ano natin sa mga anak natin na, magkaibang mundo kami ni dad nyo. Pero, kailangan lalaki kayong maayos, lalaki kayong may galang, lalaki kayong masaya sa mga choices niyo sa buhay. Kasi doon mo makikita na dalawang culture magkaiba pero you're living in unity and harmony. Yes, exactly. And love above all. Tapos hindi lang yun, nyo pa sa mga anak nyo na ituro nyo yung tamang mga paggalang at mga courtesy. It shows na, yun yung magandang example na ibibigay nyo sa mga bata at sa ibang tao na rin na to love other people. Yes. Regardless ng kanilang race, 'di ba, ng kanilang status sa buhay or kung may disability sila or whatever. Na you can live together na harmonious, na walang expectation sa isa't isa, na walang gamitan kumbaga. Yun ang magandang mga advantages at saka isa din sasabihin ko, kayong mga Pilipino, parang hindi ako tayo mga Pilipino. Tigil-tigilan na po natin na kung meron po siyang nahanap na apam na mas edad sa kanya at batang-bata pa po siya, huhusgahan nyo na po kagad na, ay nako, ganito lang ang habol. Pera lang ang habol. Hayaan nyo muna po sila sa relasyon nila. Bigyan nyo muna po sila ng chance. Hindi naman porke mamaliitin nyo na yung kababayan natin na gano'n. Pera lang habol niyan sa matanda. Tapos anuhin niya na yan. Hindi po gano'n lahat ng tao. Ang lahat ng tao ay magkakaiba po. Totoo. Diba? Yes. Bigyan nyo sila ng kalayaan. Pinili po nila yon magpakasal sa 10 years or 20 years older than them, wala tayo dapat say dyan. Totoo, kasi buhay nila. Wala tayo dapat say dyan. Wala nang pakialaman. Kaya nga, kasi parang nagiging yun sa Pilipinas na pinakasalan na kasi matanda na siya na mag-aalaga. Wala po kayong pakialam. Diba? Gusto niya po yun, gusto niya aalagaan niya matanda gusto niya po mag-sign up kayo sa relationship nila. Makisama kayo doon. Madali naman kayong kausap. Kaya nga. Madali naman silang kausap. Kaya nga, gigil ako. Hinuhusgahan niyo sila. Hayaan niyo po sila. Marami pong... So, ikaw, if given, hindi naman na siguro magkaka-chance na magkakaroon ka ng afam na partner. Yes, to apam. To apam, lalo na kung okay si apam at kung magkakasundo sa kayo, why not? Ganun din. For me, to apam. Hindi ako magnanat kasi bigyan ko ng chance. Bawat tao po may mga chance. Bibigyan ko ng chance. Ngayon kung nakikita ko naman na malupit si apam, bakit hindi ko hihiwalayan? Yes, diba? Siyempre, hiwalayan mo. May free will ka naman. Diba? Nasa sayo naman yan. Huwag lang umabot sa mga hindi sakitan. Hindi na maganda. Siyempre kung wala na, kung nasa situation kayo na toxic na and yun na nga, nagkakasakitan na, go away na lang. Move away na lang. At ngayon, ganun pa rin ang paalala ko. Hindi po sagot ni Apam ang buong pamilya ninyo. Maawa din naman po kayo. Para ibigay nyo sa kanya ang responsibilidad na, ay si ate mo nakapangasawa ng Apam. Ay, sa wakas, maaaw na din tayo sa hirap. Totoo. Hindi po yan totoo. Pare-pareho po tayo magtulungan, maghanap buhay, magkaroon ng maliit na business, para hindi po tayo umaasa sa kahit kanyo, Apam o hindi. Totoo. Yes. That's it. And I thank you. Yes. Mabuhay mga Apam na nagmamahal ng maglubos. Nagmaayos. Nagmamahal sa kanilang pamilya. ating kapang Pilipino. Yes. Mabuhay kayong mga Apam. Yes. LGBTQ or hindi. Kasi meron ding mga Yes. Yes. Napakadami. Yes. Yes. Okay yung relasyon ninyo. Go. Approve sa amin yung mga Apam. Ayan, maraming salamat po sa mga Afam na nakinig at mga hindi Afam na nakinig. Kung nag-English lang kami, magugustuhan nito ng mga Apam.
Ayan, kung meron kayong mga jowang AFAM, share nyo yung mga stories ninyo. Yes. Baka may mga ma-inspire na mga listeners, baka mag-jowa rin ng AFAM. Ayan, maraming salamat po sa pakikisama ninyo sa Nahihina ako, let's go! At nakinig, nanood, like nyo, share, and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At lagi po nating tatandaan na ang lahat ay nadadaan sa maayos na usapan.